Ang hangin sa pagitan ng mga riles ng tren, ang pakiramdam ng kawalan sa bawat hakbang papuntang platform, ito ang huling daanan ni Amy Scale. Isang kaluluwang naligaw sa sarili nitong bangungot, dala-dala ang bigat ng isang krimen na hindi na niya kayang bawiin. Ikapito ng umaga ng Agosto, ang Queens Boulevard sa ibaba ay abalang-abala sa mga taong papasok sa trabaho. Ngunit sa itaas, sa elevated station ng 7th train sa Lower East Street, isang tao ang naghahanap, hindi ng sasakyan, kundi ng kawalan. Tumatakbo si Ames. Hindi alam kung saan patungo. Alam lang niyang kailangan niyang tumakbo. Ang bawat hakbang palayo sa apartment sa 39th place ay parang panibagong suntok sa kanyang dibdib. Narinig pa ba niya ang hiyaw ng kanyang anak? Nararamdaman pa ba niya ang init ng dugo sa kanyang mga kamay? Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang eksena, ang kusina, ang kanyang asawang si Jennifer, ang kutsilyo, ang mga mata ng kanyang anak na babae. Hindi galit, hindi poot, kundi pagtatanong, isang tanong na walang kasagutan. Pumunta siya sa istasyon, hindi para bumili ng tiket. Tumalon siya sa turnstile, tumakbo at naglakad papuntang platform, 50 talampakan sa itaas ng kalsada. Naramdaman niya ang malamig na hangin na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Pero paano ka mabubuhay pagkatapos mong kunin ang buhay ng taong pinakamamahal mo? Tumingin siya sa ibaba. Parang langgam ang mga sasakyan. Parang malayo ang lahat. Parang panaginip lang. Nararamdaman ni Amis ang dulo ng platform sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang maliit na espasyo sa pagitan ng kaligtasan at kawalan. Ito ang huling hadlang. Ang nasa isip niya sa mga sandaling iyon. Ang unang beses niyang makita si Jennifer. Ang ngiti nito. Ang pangako. Sasamahan kita sa Amerika. Gagawa tayo ng bagong buhay. Sira na. Sira na ang pangakong iyon. Sinira na niya. Ang boses ng kanilang anak na babae noong musmos. Daddy, Daddy. Hindi na siya magiging daddy. Isang halimaw na ang nakita nito. At ang init ng galit kanina. Ang selos na lumason sa kanyang pag-iisip. Ang hinalang may third party na naging dahilan ng lahat. Pero ngayon, wala nang saysay ang dahilan. Wala nang saysay ang lahat. Sa loob niya, may dalawang boses. Boses na nagsasabing, tumalon ka na, tapusin mo na. At ang boses na, bumalik ka, humarap ka, para sa iyong anak. Pero mas malakas ang unang boses, mas mabigat. Parang bakal na kumakapit sa kanyang mga buto. Tumingin siya sa malayo. Parang nakikita niya ang kanilang apartment mula rito. Parang nakikita niya ang katawan ng kanyang asawa. Ang dugo sa sahig ng kusina. Isang malalim na hininga. Pikit ang mata. At dun, sa intersection ng Queens Boulevard at 41st Street, natapos ang lahat. Hindi sa isang tahimik na pagtulog, kundi sa isang marahas at nakapangingilabot na tunog ng pagbagsak. Sa episode na ito ng Behind the Crimes, bibigyan natin ng boses ang isang trahedyang naganap malayo sa ating bayan. Kwento ng isang pamilyang nangarap at nagsusumikap na maabot ang tinatawag na American Dream. Pero bago natin simulan, isang paalala na ang mga pangyayaring ipapakita sa video na ito ay hango sa totoong kaso. Upang mapanatili ang pagiging pribado, ang ilang detalye ay binago o muling isinadula para sa layunin ng kwento. Maraming salamat po. Si Amy Scale na 41 at si Jennifer Cale na 37 ay dumating sa Amerika noong 2005 pamamagitan ng petisyon ng tiyahin ni Jennifer.
parehong may visa, parehong puno ng pangarap. Una silang tumira sa Woodside, Queens kasama ang mga kamag-anak bago nakalipat sa sarili nilang apartment sa Sunnyside, isang neighborhood na puno ng mga restaurang Pilipino, mga grocery at simbahang may misa sa Tagalog tuwing linggo. Si Amis na dating mekaniko sa talyer sa Valenzuela ay naging maintenance supervisor sa isang Midtown Manhattan hotel. Malayo ang biyahe pero maganda ang benefits. Si Jennifer, isang registered nurse sa Maynila, ay nagtrabaho muna bilang nursing aide. Kalaunan ay nakuha rin ang kanyang New York license at nagtrabaho sa isang home care facility sa Queens. Mas malapit sa bahay pero mas madalas ang night shift. Sa umpisa, parang lahat ayon sa plano. Nakapag-ipon, nakapagpadala sa mga magulang sa Pampanga at Iloilo, nakabukod at nakabili ng kotseng sarili. Pero nang tumagal, naging routine ang buhay. Trabaho, uwi, tulog, trabaho ulit. Ang dating mga pangarap na mag-travel sa Grand Canyon o mag-road trip sa Florida ay napalitan ng mga billing statement at overtime slips. Dito, nagsimula ang banggaan ng dalawa. Nagsimula sa maliliit na agam-agam. Sa tuwing may kliyenteng lalaki si Jennifer na masyadong appreciative, nagpapadala ng text para magpasalamat. Sa mga oras na umuuwi si Amis ng maaga at walang makain, at si Jennifer na may na-traffic pa galing sa bahay ng pasyente. Mula sa sino yan, hanggang sa bakit parati kang late, hanggang sa tinatawagan mo ba yan kapag wala ako? Mga tanong na hindi na sinasagot para huwag pagmulan ng away. Mga tanong na sumusugat sa tapat na puso ni Jennifer. Isinikreto ni Jennifer ang mga luha sa kapakawang nurse niya. Mabait yan si Amis. Mahal namin ang isa't isa. Stressed lang sa trabaho. Pero ang totoo, ang pressure ng buhay imigranteng laging may hinahabol. Ang lungkot malayo sa pamilya, ang pagod na hindi na napag-uusapan, parang tubig sa loob ng pader. Unti-unting naninira. Tahimik lang. Unti-unting nabibitak ang tiwala. Hanggang sa sumabog. Bandang 7:00 ng umaga sa 3rd floor apartment sa 39th Place in Sunnyside, Queens, makikitang naghahamba na si Jennifer ng almusal sa kusina. Sinisigurado niya na paggising ng kanyang mag-ama ay may kakaining almusal. Si Amis na papasok sa trabaho at ang kanilang anak na papasok sa eskwelahan. Samantalang si Jennifer ay magpapahinga galing sa night shift na schedule. Si Amis, bagong gising. Oh, hindi ka ba papasok? Saan ka galing? Saan pa? Sa trabaho. May iba pa ba akong pupuntahan? Malay ko kung sino kasama mo. Pwede ba? Pagod ako. Ang dating tahimik na apartment ay napuno ng maiinit na salita. Nagtalo ang mag-asawa. Ngunit, ang pagtatalong ito ay hindi tulad ng dati. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa loob ng bahay. Sinabi ko na sa'yo, Amis, huwag mo kong ganyanin. Wala akong iba. Bakit ayaw mo ipabasa ang cellphone mo? Kasi pagod ako. Pagod ako araw-araw. Tapos pag uwi ko, iiimbestigahan mo ako ng ganyan. Sa kanilang kusina, ang lugar kung saan dapat nagtutulungan ang mag-asawa sa paghahanda ng pagkain, doon naganap ang karumal-dumal na krimen. Sa gitna ng init ng away, si Amis sa galit kinuha ang isang kutsilyo na nakapatong sa lamesa at inundayan ng saksak ang kanyang sariling asawa. Tulong! Tulong! Ito ang huling mga salita ni Jennifer Cale, ang daing ng isang ina, ng isang asawa, ng isang Pilipinang nangangamba para sa kanyang buhay. At ang daing na iyon ang gumising sa kanilang 19 na taong gulang na anak na babae.
Dali-dali siyang bumaba mula sa kanyang kwarto at ang nakita niya sa kusina ay isang esenang sanay panaginip lang. Ang kanyang ina, si Jennifer, nakahandusay sa sahig, tigmak ng dugo, malalim ang hiwa sa kanyang leeg. Ang kanyang hininga ay mahina na at nakatayo sa tabi ng katawan ng kanyang ina, ang kanyang ama, si Amis. Hawak-hawak pa ang kutsilyo, tila nakatulala sa kanyang ginawa. Nakita siya ng kanyang anak. Nagkatinginan sila ng ilang saglit, ang ama at anak sa gitna ng karimlan. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang kawalan ng pag-asa at pagkawala sa sarili ng kanyang ama. At sa halip na harapin ng anak, tumakbo si Amis. Mabilis na bumaba sa hagdan ng kanilang apartment building. Ang kanilang anak na babae, puno ng takot at pangamba, ay sumunod at sumigaw sa labas ng building. Tulong! Pulis! May nasaksak! Tulong! Ang mga sigaw na ito ang nag-udyok sa mga kapitbahay na tumawag ng 911. Pero si Amis ay patakbo ng patakbo. Pumunta siya sa isang lugar na pamilyar sa kanyang pang-araw-araw. Ang elevated subway station ng number 7 train sa Lower East Street. Doon, sa platform na may 50 feet ang taas, tumindig si Amis sa gilid. Tumingin siya sa ibaba, sa intersection ng Queens Boulevard and 41st Street, kung saan ang mga sasakyan at tao ay nagmamadali sa kanilang mga gawain. At sa isang iglap, 50 talampakang pagbagsak sa isang bataong intersection sa Queens. Ang dating buhay at pangarap ng isang Pilipinong pamilya ay nagwakas sa pinakamarahas at malungkot na paraan. 2 buhay ang nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Isang 19 na taong gulang na babae ang naiwan, nawalan ng parehong magulang sa iisang umaga. Naging biktima at saksi sa trahedyang hindi niya malilimutan. Ang love triangle na pinaghihinaala ang ugat ng trahedyang ito ay nagpapakita ng isang malungkot na katotohanan. Ang sakit ng puso kapag hindi na isaayos at napabayaan ay maaaring magdulot ng karahasan at kamatayan. Sa mga Pilipino sa abroad, ang bigat ng pagiging malayo sa pamilya, ang presyur ng trabaho at ang lungkot ng pagiging malayo sa bansa ay maaaring magpalalim ng mga problema. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang para magbigay ng takot o shock value. Ito ay isang paalala. Una, ang karahasan ay hindi solusyon sa anumang problema sa pagsasama. Pangalawa, kung meron kayong dinadalang problema, huwag magdalawang isip na humingi ng tulong sa kaibigan, sa kapamilya o sa profesional. At pangatlo, kung nakakaranas o nakakakita kayo ng karahasan sa tahanan, magsalita, huwag manahimik. Ang inyong boses ay maaring magligtas ng buhay. Para sa pamilyang Kale, huli na ang lahat. Gulit para sa atin na nanonood, may pagkakataon pa tayong matuto sa kanilang kwento. Hanggang sa muli, ingatan natin ang ating mga mahal sa buhay. Pahanagahan natin ang bawat sandali. At sa gitna ng mga pagsubok, piliin natin ang pag-ibig, hindi ang karahasan. Ang pag-unawa, hindi ang paghihiganti. Ang buhay, hindi ang kamatayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at subscribe. I-share ninyo ito bilang paalala sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-iingat tayo palagi.